Okay, nakaraan mga sangay, napag-usapan po natin itong nangyayari doon sa Canada kung bakit po marami po ang nag-aalisan ng tao doon. Mga nakatira doon ay lumilipat na po ng ibang mga bansa at kahit yung mga Pilipino daw ay lumilipat na po ng bansa o kaya umuwi na. So ngayon mga sangkay, eto naman. Yung Australia ngayon ay may malaki palang problema. At ito po, alamin natin mga sangkay. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood ngayon mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabat, maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. So pag-usapan po natin ngayon itong global update about sa Australia na mayroon di umanong nagaganap na hindi maganda mga sangkay. At marami daw sa mga tao doon umiiyak na at umaaray na po sa situation na to. So ang aala po natin, Pilipinas lamang yung may problema. Nako mga sangkay, ito mga bansa ito na itinuturin nating mayayaman. Canada, ito naman sunod, Australia. Mga dream country ng marami sa ating mga kababayan na ngayon, nagsisilaglagan ng mga sangkay. Ano to? Bumabagsak na ba yung kanilang ekonomiya mga sangkay? Naghihirap na ba ang Australia? Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga nanonood po dito sa YouTube. Ayan po. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Okay? Tapos i-click nyo rin po yung bell at i-click nyo rin po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.18 million subscribers na po tayo. Padami po tayo ng padami. At syempre sa mga nanonood po sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay? Ito nga, tingnan po natin. Ito mga sangkay ang balita kasi. 2 months ago, may balitang ganito. Okay? Na mayroon daw pong housing crisis. Doon daw po sa Australia. Tapos, nakita rin po natin dito, mga sangkay sa balita, sobrang daming balita about dyan. Maliban po sa rental crisis ng mga kabahayan o apartment na sobrang lala, yung cost of living din daw po. Ito mga sangkay, tingnan po natin. Cost of living din daw po sa Australia, lumalala. Ibig sabihin yung mga bilihin, yung pamumuhay doon, kailangan marami kang pera if you want to live a life na hindi ka po mamumulubi. Ngayon mga sangkay, ito, tingnan po muna natin itong balita 2 months ago. Then, puntaan po natin yung latest update. An inconvenient truth this Christmas. We are in the grip of a rental and homeless crisis. The likes we've never seen before in this, the lucky country. Never seen before. Hindi daw po nakita yan noon, mga sangkay. Too many people, not enough homes, creating misery and a sense of hopelessness. Nako, nawawalan na daw po ng pag-asa yung iba. But are there any solutions? Grabe. Ayan po mga sangkay, oh. Yung iba nagre-renta na lamang po ng... No, hindi na pala nagre-renta. Diyan na lamang po sa mga ganyan gumagawa ng tahanan o parang ano lang po yan, tulda na nilagay mga sangkay, oh. Australia's housing crisis going up in flames. Is this the most tense you've seen in a little while? Yeah, absolutely. I've never seen anything like it. Families facing homelessness. Grabe. Have you had the discussion with them that they might need to live in a tent? They know what the rental crisis at the moment is. Without a long-term plan, we're not getting out of this crisis. Right now, Tingnan nyo guys, oh. Saan na po sila nakatira ngayon? Ayan na po. Tingnan nyo to. Australia, itinuturing mayamang bansa. Canada, itinuturing mayamang bansa. Pero ngayon, mga sangkay, nakikita na po natin yung ganitong klaseng situation. Sa Pilipinas, normal yan, di ba? Maraming homeless. But a country like Australia, napaka-rare mga sangkay na pag-usapan yung ganitong klaseng situation. experts say this is the worst housing crisis we've seen in decades. The rental vacancy rate across the country has dipped to just 1.1%. Grabe.
1.1%. Pero yung ngayon mga sangkay, yung vacancy low is umabot na po. Ito rental vacancy low of 0.7. Ngayon lamang mga sangkay. Ito po yung situation. Tingnan po natin. Well, it's no shock that Australia is in the grips of a housing crisis. If you can afford to buy a home, you probably can't find one at Grabe, hindi na po nila ma-afford ang bumili ng bahay o kaya mag-rent. the moment. And if you want to build, it's a slog to get anything approved. We all know that. Well, rental vacancy is also at an all-time low of 0.7%. So dito mga sangkay, 2 months ago, nasa 1.1%, something like that. Pero dito, 0.7%. In New South Wales alone, 375,000 new homes are needed in the next 5 years. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin itong mismong actual na pwede natin makita yung ito, tingnan po The natin. main water pipes and the main sewage systems connecting into the main road networks and transport systems. Okay. So diretso po tayo dito. Balikan po muna natin to mga sangkay bago natin puntahan yung isang bagong balita about sa cost of living nila na sobrang taas. Some real estates don't want pets, so it's really hard. And we got kids. Anak sila. My kids are from. Alam niyo mga sangkay, dati may kaibigan din naman tayo na isang American na nanirahan po doon po sa Australia. Noon mga sangkay, ang kwento niya sa akin, itong Australia ay maganda tirahan dahil maganda po yung patakbo ng government mga sangkay. At syempre, mababa lang daw po yung level or rate ng cost of living. But right now, mukhang ibang-iba na po ito sa alam po nating Australia noon. My kids are scared. They're scared of being on the streets. Kate and Adam only moved into their Toowoomba rental home just months ago with their 3 kids. Tatlo yung It took us a good 4 months, and we're applying well over 60 to 80 houses. They moved here 2 hours west of Brisbane because they couldn't break into the city's rental market. Now, in a cruel blow, they're being forced out again by their landlord. They didn't give us a reason on why they're doing it. Kawawa no? Okay, puntahan po natin dito. Ito yung cost of living nila na matindi daw. Haggling and customer disputes have surged with a new survey showing the cost of living crisis. Okay, nung una mga sangkay, ang pinag-uusapan natin, housing crisis. Ngayon, tumitinding cost of living. Has impacted almost every business across New South Wales. It's also revealed the dramatic impact of the waterfront dispute. Gareth Jones' Western Sydney business makes industrial cooling towers. Nangyayari sa mga bansang to? He was no fan of the recent waterfront dispute. Basically, our supply chain dried up overnight. We had no cash flow. We couldn't sell anything. A new survey finds the Christmas stoppages at the ports disrupted more than half of New South Wales business, prompting fears of it happening again. And there are mechanisms in there for the government to step in, and we would like to see them step in faster in the future. As 95% of businesses say they've been impacted by the cost of living crisis. 57% surveyed say there are more customers looking for cut price substitutes. Kala ko, dito lang sa Pilipinas yung may mga reklamo, mga sangkay sa taas po ng mga bilihin sa market. Pero sa ibang bansa din pala nagaganap ito. Ano nangyayari, no? Mga mayayamang bansa. At alam po natin, ako kasi, nag-research din ako sa situation ng UK. Mayroon din silang problema na kahalintulad nito. Siguro sa next topic natin, tingnan po natin. They also reported an increase in haggling and a rise in disputes. They order less, they buy less, so spending patterns have changed because of the economy, so demand has dropped. Business confidence is at historical lows, but levelling interest rates is starting to see it rebound. The phone started to ring again. This year, businesses say they're tightening their belts. 70% plan to spend less on office
suppliers. More than half will slash their travel and donations to charity. 18% are looking at cutting jobs. The rest are maintaining staff numbers or even hiring more. Chris Mark, 7 News. Grabe, no? Pati yung mga businesses, nangangaray na rin po eh. Ano mayroon mga sangkay sa ano? Sa mundo natin ngayon, parang lahat po ay nagkakaroon ng impact pagdating po sa inflation, yung cost of living crisis, housing crisis. Alam nyo ngayon yung border ng Amerika, mga sangkay? Yung border ng Amerika, Mexico, pinapasok po yan mga sangkay ng mga illegal. Pinapasok ng illegal. Kahit bawal, pinapasok nila. Dahil nga po sa sobrang hirap ng buhay sa kabilang dako. Gusto po nila makarating sa US. Ganun nga din ang problema sa Amerika eh. Taghirap din po yung United States of America. So again, hindi lamang po Pilipinas ang nakakaranas ngayon ng krisis. Kahit paano, maswerte pa po tayo kasi sanay po tayo sa hirap. Pero yung mga katulad na kagaya po nila na ibang bansa, my goodness, hindi po sanay ang mga yan sa hirap. Kaya nga po, kung titingnan po natin sila mangiyak-ngiyak, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Just comment down below. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito po ako nag-upload ng mga video patungkol po sa end time. Mga prophecy po ito na nasa Biblia. Maganda yung topic natin dito. Marami po kayong matututunan. So, hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all, okay? Siguro nasa harap niyo rin po mga sangkay. Click niyo na lamang po dyan. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.